Masama bang maging mayaman? Ano sa tingin niyo ang sagot? Ang sagot, depende. Lalo na kung paano ka naging mayaman. Sana sa tamang pamamaraan. Pero nagiging mabuti lang ang pagiging mayaman kapag ito yung pinagtrabahuan ng tamang pamamaraan, pinag-ipunan, pinaghirapan ng may dangal, pinaghirapan ng matagal. But Father, the question is, di ba po, sabi sa Biblia, money is the root of all evils. Tama o hindi? Tahimik po ulit kayo. Ang sagot, kulang. Alam niyo po, kapag may naririnig ako ganyan, pwede ko at pwede niyo rin silang pagsabihan o medyo pagalitan. Kasi putol. From the first letter of St. Paul to Timothy, chapter 6, verse 10. St. Paul said, "The love of money is the root of all evils." Hindi po, money is the root of all evils. Bagkus, the love of money is the root of all evils. Isinulat at iwinika ni San Pablo sa kay Timoteo, ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat sa lahat ng uri ng kasamaan. Money is that evil itself. Hindi po masamang magkaroon ng pera. Ang masama ay ang tanging iibigin mo lang sa mundo ay pera, pera, pera. Kung ang iyong mamahalin lang ay kwarta, kwarta, kwarta. Ang aking mga magulang ay more than 30 years na silang magkasama bilang mag-asawa. Hindi po ba sa ating kulturang Pilipino, kapag mahal mo ang isang tao at matagal na kayo nagkakasama, yung mukha nagiging parehas na. Kaya biro ko sa mga kabataan, piliin nyo mabuti kung sino ang mamahalin ninyo. Baka maging kamukha na ninyo. Kasi kung ang tunay mong minamahal ay isang tao, balang araw, magiging hindi mo na makikita kung sino siya, kung hindi makikita mo na ang sarili mo sa kanya. Kung sino ang mahal mo, nagiging kamukha mo. Kaya nawa, mahal natin ang Diyos. Sa ating mabuting balita, sa ating pagbasa, ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, narinig natin sa wakas ng ating mabuting balita ngayong araw. Umuwi yung batang mayamang lalaki. He went away home sad, for he had many possessions. Hindi masama na maging mayaman siya, pero nakakalungkot dahil ang batayan ng kanyang kasiyahan ay ang pagmamahal niya sa pera, pera, pera. So balik tayo. Ingatan natin kung sino ang iibigin natin kasi magiging kamukha natin. Nawa ang mahal natin ay ang Diyos. Kasi kung ang mahal natin ay ang Diyos, nagiging kamukha natin ang Diyos. Ngunit, kung ang mahal natin ay pera, 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 alam niyo na kung sino ang iyong kamukha. Amen.